We're going to go to Isaiah chapter 61, verse 1. Ato ta sa Isaias 61 bersikulo 1. And akong mensahe is healing and restoration, breaking free of strongholds. Ang akong mensahe karon kabahin sa pagkaayo o pagpasiguli. The Ang Bible, pagbuak Oh, sa sorry. mga stronghold. Amen. So, the Word of God says that Jesus came to heal the brokenhearted. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang si Ginoo Hesus ni anhi aron sa pag-ayo sa mga nabuak ang kasing-kasing. And the Word says that God anointed Jesus with the Holy Spirit and power. Ug ang pulong sa Dios nag-ingon nga ang Amahan naghatag og dihog ni Ginoong Hesus aron sa pag-ayo sa And mga masakiton. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. Ug nipadayon siya sa paghimo sa iyang buluhaton aron sa pagpahigawas sa mga BI o gi-subject sa mga gi-atake sa mga di maayong espiritu. And we live in a time where the youth are under the attack of Satan. O nagkinabuhi ita sa panahon kung diin daghan ang mga kabatanunan nga gi-atake sa away. So, how many of you in the past have experienced a broken heart? Pila man ninyo nakasuway na o kabuak ninyo kasing-kasing sa kasubo. Amen. We have experienced heartbreak. Nakasuway na gyud ta og sakit kasing-kasing kasakit. And some of you even now have experienced a broken heart. Isa ka uban ninyo karon nakasuway gyud nga nabuak inyong kasing-kasing. Amen. Remember the word says that Satan comes to steal, kill, and destroy, but Jesus came to give life more abundantly. Timan-an nato nga ang pulong sa Dios nag-ingon nga si Satanas ni ari aron sa pagguba, pagpatay o paglaglag. Apan si Ginoong Jesucristo miari aron sa paghatag og kinabuhi nga madagayaon gayon. Amen. God is the giver of life. Ang Ginoo naghatag og kinabuhi. So, as we preach the word, open your ears and open your heart to receive from heaven today. Sa pagsangyaw na koron sa pulong, ablihan inyong kasing-kasing inyong unang-una aron madawat ninyo ang pulong sa Dios. Amen? I know that many of us, after 4 days, are tired. Daghan nato nga gikapoy na kay upat na ka adlaw. Some of you perhaps are eager to go home even. Nanay mga kaulion. But I believe this last day can be a special moment where you experience the freedom of the Lord. At tuo ko nga usa ni ka pinasahi nga adlaw kay karon makabaton mo og kagawasan diha sa Ginoo. Amen. How many of you know last night was powerful, the Holy Spirit night? Praise God. And so I believe that God will meet us today. Amen. So, Nagtuo ko nga ang Dios mo himamat nato karon. praise God. So Isaiah 61 verse 1, and I'll read the English first. Isaiah 61 bersikulo 1. Amen. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Praise the Lord. Ani akan ako ang espiritu sa Ginoong Dios kay gipili o gipadalaman ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga nagmagul-anon o pagpagawas sa mga binilanggo o binihag.
I'm going to go real quick to Luke chapter 4. Lucas 4. So we're going to pray in just a second, but let's go to Luke chapter 4. Lucas Kapitulo 4. And versículo 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord. Verse 20, then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. Verse 21, and he began to say to them, today this scripture is fulfilled in your hearing. Praise God. Ang basahon sa Bisaya, Espiritu sa Ginoo aniya kanako, tungod kay iya akong gidihog aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Iya akong gisugo sa pag-ayo sa mga masulubong kasing-kasing, sa pagwali sa kagawasan sa mga binihag, ug sa pagpahiuli sa igtatanaw sa mga buta, sa paghatag kagawasan sa mga piutan, sa pagmantala sa nahimutang tuig sa Ginoo, o gilukot niya ang basahon o giuli niya kini sa sulugoon o milingkod siya o ang mga mata sa tanan nga didto sa sinagoga tutok kaniya ang 21, right? O misugod siya sa pag-ingon kanila karong adlaw kini kasulatan natuman sa inyong mga igdulong. Amen. So, magampod sa Father, I just ask you today, God, to speak by your word, by your Holy Spirit, Lord, through myself, Lord, and your servant, Kathy, God. Yes. Lord, I pray that every person will hear the message right now. And I ask you, Holy Ghost, to fill this place, God, to prepare the heart of your people to receive the word of God and the power of the Holy Ghost. Lord, we just thank you right now. In Jesus' name, amen. Amen. So, this is the same scripture from Isaiah. Mao ni ang samasad nga balasahon sa Biblia sa Isaias. And Jesus opens the prophet Isaiah in the synagogue. O si Ginoong Hesus iyang giablihan ang balasahon ni Isaias, ni propetang Isaias dito sa sinagoga. And he reads this scripture and he says, today this is fulfilled. O mibasa siya mingon siya karon kani makapatulog katumanan karong adlaw. He was announcing the purpose of his ministry. Iyang gisugid ug unsa ang purpose sa iyahang pag-anhi. He said, the Spirit of God is upon me. Ingon siya, ang Espiritu sa Dios ania kanako. Now, remember, Jesus is the Son of God. Timan ingat si Ginoong Hesus anak siya sa Dios. He is the Word made flesh. Siya ang pulong nga nabuhi. He is the Alpha and the Omega. Siya ang sugod ug ang katapusan. And even Christ operated by the power of the Holy Spirit. Bisan si Ginoong Hesus operate siya nga adunay kagahom sa Espiritu Santo. He said, the Spirit of the Lord is upon me. Ingon siya, Espiritu sa Dios aniang kanako. It's the power of the Spirit that breaks the bondage of sin and Ang death. gahom sa Espiritu mo ay magbuak sa mga gipanggapos sa sala. And he said that I am here to preach the gospel to the poor. Ani ako aron sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Ingon si Jesus. He wasn't talking about poor in money. Wa siya nagisgot sa kanang mga pobre sa kwarta. He was talking about poor in spirit. Nagisgot siya sa mga pobre sa espiritu. Jesus said, I came to seek and to save the lost. Ni ari ingon si Ginoong Hesus ni ari ko aron sa pagpangita ug sa salvar Those nawagtang. who don't have the riches of his kingdom.
Katong mga wala sila'y kanang kaptangan or kadato dihas dingharian sa Dios. And so Jesus came to present the gospel. Ug si Jesus ni ari aron ihatag ang ebanghelyo sa Dios. And then he said, God sent me to heal the brokenhearted. Umingon si Jesus nga niari ko gipadala ko sa amahan aron ako ipahigawas ang mga nabuak ang kasing-kasing. The other night, many of you confessed to having suicidal thoughts. Tong gahapon ato ko sang adlaw naghanin niyo ang miisa sa inyong kamot kini angkon mo nga naamoy mga huna-huna o tinguha nga undangan ang inyong kinabuhi. Kuhaon inyong kaugalingong kinabuhi. You have been so tormented in your mind that you would consider taking your life. Grabe inyong pag-adto sa inyong naahuna. Mo na inakahuna-huna gyud mo nga inyong kuhaon inyong kaugalingon nga tipion inyong kaugalingong kinabuhi. That you would actually believe that there is no hope for you in this world. Nga nituog yun mo, nga wala na yung paglaom sa inyong kinabuhi, anong kalibutan na. That's the depths of a broken heart. Mao na ilintungan na nga kanang laong gyud sa kasing-kasing nga nabuak. See, Satan will oppress your mind and your spirit. Sabta nga ang si Satanas, iyahang kumuton, iyang kuhaon ang maayo nimong paghuna-huna. And Jesus is the only one who can deliver you and set you free. Kung si Ginoong Jesucristo, maurag yun ang makapahigawas nimo gikan ni anak. Now, where does this broken heart come from? Karon diin man na gikan ang imuhang pagkabuak sa kasing-kasing. Now, the number one problem that every human being has is the problem of sin. Ang numero uno gyud nga problema sa tanang tao, ang problema gyud sa sala. So we understand that we need forgiveness and redemption from the Lord. O nang sabton gyud nato nga kinahanglan gyud ta og pagpangayo og kapasayloanan o pagpasiguli gikan sa Ginoo. But what about when people sin against us? Yan saon man na og ang tao may makasala to. What about when people abuse us? Saon man na og giabusaran ta sa ubang tao. What about when we have been betrayed or betrayal? Og gitraidor ka. See, broken hearts can come from our own sin, but they can also come when others sin against us. Ang atong pagkabuak sa kasing-kasing mahimo na siya nga gikan sa atong kaugalingong sala. Mahimo sad nga sala sa uban nga hita nato. How many of you have heard of King David? Sa may kailan ni Haring David. David was the man after God's own heart. Si Haring David siya ang tao nga naagud sa kasing-kasing sa Ginoo, usa sila kasing-kasing. But David suffered a broken heart. Apan nag-anto siya sa usa ka buak ng kasing-kasing. He said, "My bed is swimming with tears." Ingon siya ang akong higdaanan naglangoy dihas mga luha. Because he was betrayed by his father-in-law. Tungod kay giluiban siya or gi-traidor siya sa iyahang amahan diha sa ugangan. His father-in-law was King Saul. Ang iyang ugangan si Haring Saul. And David was faithful to him. Si David, maayo kaayo nga loyal kay siya dito ni Haring Saul. And Saul became jealous of the anointing in David's life. Apan si Saul nasuya siya sa dihog sa Dios dinha ni David. And he began to chase him through the wilderness. Mao nang gigukod niya si David dito sa sa kanang kamingawan. And that's where David wrote many of his songs. Dito nahitabo nga nagsuwat sa daghang mga salmo sa iyang mga awit si Haring David. He said in Psalm 43, "Why are you cast down, O my soul?" Nganong nahiubos man ka akong kalag. And then David wrote, "If it would have been my enemy, I could have understand, but it was my friend
who came against me. Ingon si Haring David, og ako pa unta tong kontra kasabot ako. Apan galing akong amigo kaayo, murag sakit. And some of you, it's your own family who has done you wrong. Uban ninyo inyo jung kaugaling mong pamilya. Your parents have not raised you in a safe home. Some of you, I don't know who, but I am not so foolish to believe that there's not people here who have been raised in abuse or neglect. Ang uban ninyo dinha gyud inyo ang amahan, inahan, no, nga inyong gilantaw ta nga magpangga ninyo mao ay naghatag og abuso diha ninyo sa inyong kinabuhi. And your parents are supposed to be the one place that you can feel safe. Ang kanang inyong inahan untag amahan mao gyud unta na ang inyong mga tawo nga maghatag ninyo og kanang gugma o proteksyon. But when they hurt you or they speak evil over you, it confuses and conflicts your heart. Kapag kung pasakitan mo na ng mga tawhan na inyong gipangga, malibog ang inyong kasing-kasing. I grew up in a home that had addiction. Nagdako ko nga ang akong pamilya adunay kanang addiction. I'm blessed that my dad is very loving, Gipadalangin na sa ko sa Ginoo kay akong papa mahigugmaon man. but he struggles with addiction. Apan naglisod jud siya sa iyang addiction. And my life growing up, there was chaos because of the abuse of alcohol. Ang akong pagdako naagyoy kasamok tungod ana iyang addiction sa kanang bino. Sa And, kahubog. and so I understand the confusion when there is brokenness in your home. Wala makasabot ko sa inyong pagkalibog sa inyong nauna kung adunay pagkabuak sa kasing-kasing diha sa inyong panimalay. But Jesus came to heal the brokenhearted. Apan mao nang rason nga ni ani sa Ginoong Hesukristo aron sa pag-ayo sa mga nabuak na kasing-kasing. And God is the perfect Father. Ug ang amahan, ang Dios amahan siya ang perpekto nga amahan. Your father may have hurt you. Ang imong amahan mahimo nga mao naghatag nimo kasakit. Your mother may have neglected you. Pwede sa nga imong mama mao gibiyaan ka o gipasagdan ka. Your friends may have betrayed you. Ang imong mga amigo-amiga giluiban ka. But God has never forsaken you. Apan ang Dios dili ginubiyan nimo. Even the times when you didn't know that God was there, Bisan sa mga panahon nga nagtugang wala ang Dios, He is there. naa siya. He is here right now. Naa siya karon. That's why it's so important to encounter the living God of the Mao Bible. nang importante kaayo nga imo jud masinati ang pagabuhi sa Dios. That you would leave this place knowing that He is alive. Nga nighawa nimo aning lugar at kahibaw jud ka o kahibaw jud ka nga buhi siya nga Dios. Because the Word says, if my mother and my father forsake me, the Lord will take me up. Tungod kay nag-ingon ang pulong mo bisag akong inahan o akong mahan, musalikway ka nako ang Dios mag-angkon nako. See, people change. Ang mga tao mausap. People will fail you. Ang mga tao masipyat gyud. People will hurt you. Mupasakit nato. But God never changes. Apan ang Dios di mausap. Amen. Ang Diyos matinut-anan sa tanan panahon. Amen. In every part of our life, God is faithful. Sa tanang parte sa atong kinabuhi, matinud-anan siya. Amen. Praise God. So, Salamat sa Dios. Jesus is the healer of the broken heart. Si Ginoong Hesus ang mag-ayo sa tanang Now, kasing-kasing. Another reason that people have broken hearts is unfulfilled expectation or unmet desires. Usa Maybe. sa mga rason nga mabuak ang kasing-kasing kanang naa gani kay kanang gusto o imong gipangandoy nga wala nimo makakabot or wala na tuman. You had a dream for your life, and at this point, it's still not where you want to be. Na kay danggos kinabuhi niya hangtod karon wa gyapon mo na naabot. Do any of you know the prophet Samuel? Kailan mo ni Prophet Samuel? 1st and 2nd Samuel. Uno Right. o ikaduhang Samuel. His mother's name is Hannah. Ang ngalan si Mama Hana.
Hannah had a broken heart Si Hana, adunay guba ka kasing-kasing. because Hannah desired a child. Kay gusto man siya, makaanak siya. And she was barren. Kaya, baok man siya, or kaya hindi siya makaanak. For many years, she did not have a son. Pila ka mga tuig, wagit siya anak na laki. Bisag bay, wala po. And so we find her in the house of God. O nang makaplaga na to siya nga naa siya din has templo sa Dios. And she begins to pour out her soul before God. Niya nag-iyan gibukbo ang iyahang kanang kalag diha sa Dios. And even the priest thought that she was drunk Bisan ang pari nagtuo nga nahubog siya. because her mouth was moving but no words were coming out. Kaya nagbuka man iyang baba niya, wala man siya istorya na madungog. See, sometimes you're so broken you can't even speak. Usahay, grabe na mo kasakit, di gani mo mahisgutan, di mo masulti. But the Bible said she was pouring her soul out to God. Apan ang Biblia nag-ingon nga iyang gibukbo niya kaugalingon sa tubangan sa Dios. And God heard her cry. Ug ang Ginoo nakadungog kaniya. He gave her a son. Itagdaan siya anak. And he became the prophet Samuel. Og nahimo siyang propeta, si Prophet Samuel. And he was the prophet who anointed King David. Og siya propeta nga ni-anoint ni Haring David. Amen. He was the prophet. The Bible said not one of his words fell to the ground. Siya propeta nga walay usa ka pulong niya nga mahug sa yuta nga di mahitabo. See, when you're in the midst of darkness, you can't see the future that God has for you. O naa ka sangit niya di gyud ka kita sunahan nga unsay ihatag sa Ginoo nimo. But God knows his plan. Apan ang Dios sa sayod sa iyang plano. Amen. The Bible says weeping endures for a night, but joy comes in the morning. Ang paghilag ingon ang Biblia ang paghilag naaras kagabion adunay kalipay ini kaabutan. Amen. So my prayer today is that you will get a glimpse of the hope of God in your life. Akong pag-ampo karon nga naamoy makita nga kahayag sa para sa inyong mga kinabuhi karon. Now, a third reason for a broken heart Ikatulong rason nga naatay guba ang kasing-kasing. is when we have suffered loss or tragedy. Kanang naay nawala nato nga Yeah. tao or adunay trahedya man igo. I know whenever you're your age, even if your boyfriend or girlfriend breaks up with you, it feels like the end of the world. Sa inyong edad mabuwagan mura na humanang kinabuhi. Na tago dayon. I don't know if I can make it another day. Wow, kaybaw, mabuhi pa mo pagkauma. But in the Bible, there are men and women who suffered great loss. Apan sa Biblia daghang mga bayig laki nga nakasuway gid sila og dagko nga pagkawala. How many of you know the story of Job? Kasi nakailang hope. Job was a righteous man. Si Job usa ka maayo nga tawo. The Bible said he was a man who feared the Lord. Naaduna siya kahadlok diha sa Dios nga ingon ang Biblia. And there was no open door of sin in his life. Walay puntahan nga sa sala nga nag-abli sa iyang kinabuhi. And yet Satan came and destroyed and took everything from Job. Apan gitubutan gyapon si Satanas nga kuhaon ang tanang maayong butang sa iyang kinabuhi. 10 of his children died. Napuo sa iyang mga anak, ikuha ka usa lang. He had boils on his skin from sickness. Sakit siya sa iyang hubag-hubagan iyang tibuok lawas tungod sa iyang sakit. He lost his wealth, his business. Nawala ka na niyang kabtangan, iyang negosyo. And his own wife said, just curse God and die. Iyang kaugalingong asawa, giingnan siya, nga tumluhan na lang ang Diyos o tumatay. But you know, the devil could not steal Job's hope and trust in the Lord. Ang yawa di gyud makakawat sa paglaom nga naa dinha sa kasing-kasing lihok o iyahang pagtuo sa Dios. And if you read the end of Job, the last part of the book, Og imong basahon ang tumoy na sa libro ni Job. the Word of God says he got everything back.
Ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga gipasig-uli ang tanan sa Ginoo diha niya. And the Bible said he died old and full of days. O ang Biblia nag-ingon nga ang pagkamatay niya sakto na jud siya sa edad, tiguwang na siya. And his friends comforted him. O ang iyang mga amigo gitagaan siya og comfort. Amen. That's restoration. Mao na ang pagpasig-uli. When you get back what Satan stole from you. Kung makuha nimo sobra pagyod unsa gikawat sa kaaway di kanimo. If you're in this place and you don't have peace, O miya ka karon wa kay kalinaw. that's not the will of God. Dili na iyas Dios. That was the devil that took your peace. Ang yawa na nagkuha sa imong And kalinaw. God can restore that which was O stolen. ang Ginoo makapasig-uli ni ana ang gikawat sa yawa. Amen. Let's go to James. I want to show you this. Adto sa Santiago, Chapter 5. kapitulo 5. And I'll tell you the verse in just a second. Double check. James chapter 5, verse 10 and 11. And I'll just let you read the Messiah or actually I'll read the English version there. Kung naamoy Bisaya nga Biblia, basaha lang sa Bisaya. They'll just read from the Bisaya Bible and English. Amen. James chapter 5 verses 10 and 11. Sa Diyos, mga igsoon, hinumdumin ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo, himuha sila nga panag-ingnan sa himuha sila nga panag-ingnan sa mapailubong pagantos taliwala sa mga kalisdanan. 11. Ato silang giisip nga bulahan kay sila nakalahutay man. Gisuginlan kamo mahitungod sa pagka mapailubon ni Job ug inyong nasayran ang gibalo sa Ginoo kaniya sa katapusan kay ang Ginoo mahigugmaon ug manluyon kaayo. Amen. This is about 2,000 years almost after Job had already died. Kaning atong gibasa nasulat ni siya 2,000 na katuig ang nilabay gikan sa kinabuhi ni Job sa katong when he existed pa. And God is speaking in the New Testament. And he said we can see the perseverance of Job. Ug ang Ginoo nagstorya siya dinhi na sa bag-ong tugon ug gipakita niya ang pagmatinud-anon ni Job. And that Padayonon ni Job. and there was an end intended by the Lord. Ug adunay maayong tapos ang gituyo sa Dios. Do you remember the scripture, Romans 8:28? We know that all things work together for the good of those who love God and are called according to His purpose. Nakainundo mo sa Roma 8:28. Basahan na lang ninyo. Praise God. Ang tanang butang, no? Gituyuan gid sa Ginoo, wala man koy Bisaya nga version ba. Ang tanang butang gituyo sa Ginoo nga mo work nga mahitabo nga maayo gihapon ang resulta para sa mga naghigugma sa Dios. Amen. Now, here's the good news. So, things that God does not do, whenever Satan attacks you, whenever it's the oppression of darkness, Mao ni ang maayong balita nga bisan unsa nga dili ang Dios naghimo ang kanang mga pag-biay o paggapos sa kaaway sa inyong kinabuhi. even then, God can take that and make something good out of it. Bisan ka na, pwede nang kuhaon sa Dios. Ug himuan kag maayo, mas maayo pa kana. I want you to think about your testimony. Pag unahunay mo ang testimonyo, I was delivered from drugs 10 years ago. ako na pahigawas ko gikan sa drugas, mga napo nakatuig sa ulo. That wasn't God's will for me to live in sin at the time, Di kito kabubuton sa Ginoo nga mapakasala ko ing ato. but I fell, and now that I'm saved, God can use that darkness as a testimony for His glory. Apan karon nga iyan akong giluwas, ako na nang nahimong testimonyo
aron sa pagpakita sa iyang gugma sa akong kinabuhi. God is not the one who gave you a broken heart, Dili ang Dios naghatag nimo kabuak kasing-kasing, but He can bring you out of that place. apan iya ka mapahigawas ni And kaniya. He can make you strong in the Lord. O mahimo kang pusgan dihas Dios. And when you go through the fire, your faith will be purified. Kung moagi kag kalayo ang imuhang pagtuo, mahimo siyang putli. When you go through the wilderness, you will learn to trust in Jesus. Moagi kag kawanangan, kamingawan, makakaton ka nga magtuo, kumusalig sa Dios. Praise God. So there's many reasons for a broken heart. Nagagason nga mabuak ang kasing-kasing sa tao. And if Satan can't get you to fall into sin, he will try to make you fall into hopelessness. Kang yawa, dili gani kaniya mada nga magpakasala, ang iyang himuon, dadon kaniyang mawagtangan kang paglaong. There is hope in Jesus Christ. Adunay paglaong kami sa Kristo. There is peace in Jesus Christ. Adunay kalinaw diha ni Ginoong Hesukristo. There is freedom in the Lord Adunay kagawasan diha kag Jesus. because He is alive. Tungod kay buhi siya. Amen. Hallelujah. And then Jesus is also the healer of our body. And I'm just going to spend a couple minutes on this. O karon adto ta sa nga si Ginoong Hesus nag-ayo sa lawas, mga sakit sa lawas. So, Jesus is still the great physician today. Si Ginoong Hesukristo siya gyapon ang maayo nga mananambal hangtod karon. And did you know in the Bible there was a woman who actually had a spirit of infirmity or sickness? Yes, Biblia makahinungdong tanan na ay babae nga naa siya espiritu sa kanang sakit. So sometimes we get sick and it's a natural occurrence, but there's other times where Satan can actually oppress you with sickness in your life. Ay mga panahon nga ang sakit sa lawas kanang natural ra gyud apa na sa panahon nga kanang gibutang gid sa yawa sa kinabuhi sa tao. And Jesus can heal you at all times. Bisag asa ana si Ginoong Hesus makaayo nimo sa tanang panahon. He is the God of miracles. Siya ang Dios sa mga milagro. He is the God of healing. Siya ang Dios sa mga kaayuhan. And His name is above every Ang iyang sickness. ngalan labaw pa sa tanang mga sakit. Amen. Cancer has to bow at the name of Ang Jesus. cancer muyokbo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. The Word says He forgives all of your sin and He heals all of your diseases. Ang punong nag-iingon nga gipasaylo niya ang tanan nimong kasalanan ug giayo ang tanan nimong mga sakit. Now, I want to share one thought and then we're going to move on about healing. Naara ko ihatag nga usa ka pamalandungan nato kabahin sa kaayuhan. Your experience does not change the truth of God's Word. Ang imong kasinatian wala na nag-usab sa kamatuoran sa pulong sa Dios. My mother died at 46. Ang iyang mama namatay pag 46. I had a niece who died at 6 years old from a heart condition. Naa siya'y pag-umangkon nga babae nga namatay 6 anyos patungod sa kasing-kasing nga sakit. And I know many of you here perhaps have lost someone at a young age. Kasi naay mga naadinhi nga naala mo'y kanang namatyan na mo nga suod ninyo no bisag sa bata pa kaimo. But that doesn't change the truth of God's Word. Wala na nag-usab sa pangatuungan sa pulong sa Dios. We don't have every answer why something happens. Wala tas tanang kanang tubag siguro sa mga pangutanan ano nahitabo man to. But we know what the Word says. Apan nasayod taon sa naa sa pulong sa Dios. Amen? Amen. It's the same way with tragedy, heartbreak, all of these things we experience. It doesn't change the truth. Parehas regulas mga trahedya o mga sakit sa kasing-kasing. Wala yun na nag-usab sa kamatuuran sa Dios. Praise God. So, if you're here today and you need healing in your body, I pray later, come forward. We'll pray for healing. Praise God. Ang kay nanginahanglan din nga imuhang kinahanglan ka ng kaayuhan sa lawas dool sa dunya. The Bible said that they would lay hands on the sick and they would recover. Ang Biblia nag-ingon nga atong pagapandungan sa mga kamot ang mga nasakit sa lawas ug sila mga ayo.
Amen. So the last thing is Acts chapter 10, verse 38. Ang kinatapusan nga akong isulti mao naa sa mga buhat. Amen. Acts chapter 10, verse 38. Kapitulo 10, versikulo 38. Amen. So the word says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Verse 38, right? Yes. 38. Mahatungod kang Jesus nga Nazaretnon, kung giunsang pagdihog sa Dios kaniya sa Espiritu Santo ug sa gahom, nga milakaw sa pagbuhat ug mga kaayuhan ug nag-ayo sa tanang mga gisakit sa yawa, kay ang Dios naguban kaniya. Amen. So the last thing is that Jesus healed all who were oppressed by the devil. Kaning katapusan nga akong pagkahisgutan nga si Ginoong Hesus nagaayo sa tanan ng mga gipang sakit sa kaaway. So there are many that have an oppression from the devil, Daghan ang mga gisamo sa yawa. that have strongholds in their mind. Na ay mga butang sa inyong nahuna nga di mo kalingkawas. And there are some that even have spirits on the inside. Na gani gipang sudlan og di maayong espiritu. Demonic possession is real. Ang pagsanib sa di maayong espiritu tinuod na. Jesus spent a large portion of his ministry casting out devils. Dako kaayong parte sa pag ministeryo ni Ginoong Hesus na anang pagpakawa sa mga daotang espiritu. See, if there's an evil spirit, it must be cast out. Kung adunay daotang espiritu, papahawaon nila sa ngalan ni Hesus. If there's a stronghold, it must be broken by the power of the Holy Spirit. Kung adunay mga butang nga gahi kitang tangon sa atong kinabuhi tungod sa atong mga nahuna nga di maayo, papahawaon sa ngalan ni Hesus. That's why Jesus said, in my name, they will cast out devils. Mga ningon si Ginoong Hesus, sa akong ngalan, makapapahawa sila sa mga yawa. It's the authority of Jesus' name. Mauna ang otoridad sa ngalan ni Ginoong Hesus. The apostles said, Lord, even the demons are subject to your name. Ang mga apostoles niingon nga Ginoong Dios, bisan gani ang mga espiritong dautan, naaubos sa imong kagamhanan. Amen. And so Amen. it said that Jesus was anointed by the Holy Spirit. Nagingon diha nga sa Ginoong Hesus, gidihugan sa Espiritu Santo. And he healed all who were oppressed by the devil. Kung iyang naayo ang tanang gisamo sa yawa. So, where does oppression or even possession come from? Asa man nagikan ang kanang mga daotang espiritu nga samot sa tao? It comes from open doors. Gikan na sa mga putahan sa kinabuhi nato nga abli. So many people entertain darkness in their life. Daghang mga tao nga mapasulod anang mga kangit-ngit sa ilang kinabuhi. How many of you love to watch horror movies? Pila man yung mananaw kahadlok nga salida, ungo-ungo. That's an open door to the power of darkness in your mind. Nag-abli mga putahan sa mga gahong sa yawa sa inyong puna-puna. There are many open doors. Daghang mga abli nga putahan. Some of them are even from trauma. Ang uban ana kanang grabe nga kasakit sa una nga bata pa ka. Abuse. Giabusaran ka. What we talked about earlier, people hurting you. Mga tao nga naghatag og kasakit nimo. And that's an open door in our Abli life. na nga putahan sa inyong kinabuhi. That's why Jesus needs to heal the broken heart. Mao nang kinahanglan gyud nga ayuhon ni Ginoong Jesucristo ang buak nga kasing-kasing. And when we entertain sin in our life, it's an open door. O mo ato gani pasudlo ng sala sa atong kinabuhi, abli na siya nga putahan. Now let's go to Mark chapter 5. This will be the last scripture. Ato tas Marcos kapitulo 5.
And let's read verses 1 through 5. It's a long passage, so we're not going to read the whole thing, but I'll let... Marcos 5, versikulo 1 hangtod sa versikulo 5. Ug miabot sila sa tabok sa dagat ngadto sa yuta sa mga Gadara, sa mga taga-Gadara. Ug sa nakakawa siya sa sakyanan, gilayon may nisugat kaniya gikan sa mga lubnganan usa ka tawo nga adunay espiritu nga mahugaw. Nga ang iyang puloy-anan dito sa mga lubnganan ug walay kinsa nga nakahimo paggapos kaniya bisan pa sa mga talikala. Kaysa nakadaghan gigapos siya sa mga sipiyo ug naputhaw ug mga talikala ug ang mga talikala gipamugtok niya ug gipangguba ang mga sipiyo ug walay tawo na may kusog sa pagpaaghop kaniya. Verse 5. Ug didto siya kanunay sa adlaw ug sa gabii sa kabukiran ug sa mga lubnganan nagasinggit ug nagasamad siya sa iyang kaugalingon sa mga bato. So this is one of the most severe cases of demon possession in the Bible. Sanay sa mga pinakamilig nga pagsulod sa mga dili maayong espiritu sa usa ka tawo. This person had well over 1,000 demons inside of them. Kaning tawhana sobra pas ang mga kuan siguro usa ka libo nga mga daotang espiritu nagpuyo niya. And they were so deep in darkness, they were dwelling among the tombs. Naagay siya sa kanang laom kaay nga kangit-ngit to the point nga adto na siya nagpuyos ng interior. And it said that person couldn't even be bound with chains or shackles. Ingon din hang kusgan kay siya dili siya mahigtan og mga kanang kadina. And even verse 5, it said he would cry out and cut himself with stones. Ay ingon gani din sa bersikulo 5 nga magkuan siya magtsabaw unya iyahang laslason iyang kaugalingon sa mga bato. How many of you hear a familiarity cutting yourself with a stone or a knife? Pila man dinhi ang kasabot mo ana nga inyong pasakitan inyong kaugalingon pinaagi sa paglaslas. That's demonic. Dili na yes ginuod sa demonyo na. That's the power of darkness working against you. Gahong nas kangit-ngit nga naglihok sa imong kinabuhi. I want you to understand, this is not a parable. This is a real story that happened. Dili ni usa ka parabolo. Usa ni ka tinuod nga paghitabo nga napatik sa Biblia. And there are many others in the Bible. Ug daghan pag-ingon ani sa Biblia. Because God wants us to be aware demons are real. Ganahan ang Dios na masayod ta ng mga demonyo nga naa sa espiritu kanon nga realm no tinuod na sila. And we need to deal with them. Kinahanglan gyud na nato sila papahawaon. Now, look at verse 6 through 8. Tanawa ang padayon tas bersikulo 6 ngadto sa 8. When he saw Jesus from afar off, he ran and worshipped him. Actually, just verse 6 for a second. Awa ang bersikulo 6 nag-ingon din ha nga pagkita niya kag Ginoong Hesukristo midagan siya o gisimba niya ang Dios. Now, that's amazing to me. Di ba? Nangig kaayo? This man who was severely demon-possessed was still able to fall down at the feet of Jesus Christ. Bisan nung napuno siya sa mga demonyo, nahimo gihapon niya muyukbo kag Ginoong Hesus. Because that person was still there. Kaya ang tao na apa man dito. But look at verse 7. And he cried out with a loud voice and said, "What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God that you do not torment me." Tanawa sa bersikulo 7 nga nagsinggit siya sa dakong tingog ningon, unsay ako kanimo Hesus, anak sa Dios nga hataas uyamot. See, in verse 6, the person worshipped Jesus. Sa bersikulo 6 iyang gidayeg si Dios as But Jesus. in verse 7, the demons manifested and said, "No, do not torment me." Pag-abot na sa bersikulo 7 dayon, ang itingog na ang mga demonyo na ningon nga ayaw mi o pasipad-ing. See,
It's only the power of Jesus Christ that can torment the devil. Tanawa ang gahom ra gyud ni Ginoong Hesukristo ang makahatag og kasakit ug kahadlok sa mga di maayong espiritu. Satan wants to torment us. Ang yawa ganahan siya nga ibutang ta sa ilawom sa iyang gahom nga magsakit ta. But it's the power of Christ that torments him. Apan ang gahom ni Ginoong Hesukristo mausay naghatag niyo kahadlok ug kasakit. That's why in the presence of God, demons will manifest. Mao nang sa presensya sa Dios maklaro gyud nimo ang mga espiritu Because niya, ha. they fear His holy power. Tungod kay mahadlok naman na sila sa gahom sa Dios. See, it's not about our power. Dili na atong gahom. It's the power of God. Ang gahom na sa Dios. See, Jesus said, if I, by the finger of God, cast out devils, Ingon si Ginoong Hesus, ug ako pinaagi sa kamot sa Dios, makapapahawa sa mga demonyo. Jesus said, I saw Satan fall like lightning from heaven. Ingon si Ginoong Hesus, nakakita ko ni Satanas nga nahugikan sa langit nga murag litik. He cast them out with His word. Iya siyang gipapahawa pinaagi siyang pulong. And He has given us authority in His name. Og iya siya og gitagaan ta niya og otoridad sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So, I want you to, and there's more to this, but let's jump down. So Jesus commands the spirit to come out, and there's more to the story, but look at verse 15. So, ug mubasa ka dinha padung sa ubos, makita nimo nga gimanduan ni Ginoong Hesus nga mopahawa ang mga mahugaw nga espiritu. Adto ta sa bersikulo 15. It says, then they came to Jesus and saw the one who had been demon-possessed and had the legion sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. Praise God. Makita na to sa bersikulo 15 nga nakita na nila ang katong ginayawaan nga nagbisti na siya o naglingkod na siya maayo na iyang pangunauna. Naulian. This man went from cutting himself and living in the tomb to being clothed and in his right mind. Kining tawhana ni gikan sa iyahang katong wala siya sa sakto niya pangunahuna nga iya gisamari ang pagalingon wa gaysin ko siya na mistake tarong nagpuyo na siya kanang menteryo ni balhin ang iyang pagkatao ngadto sa naayo ni Ginoong Hesukristo nga maayo na iyang pamistik, maayo na iyang hunahuna o naglingkod na siya, nahimutang na siya. Amen. So, I believe that there could be multiple people today that need to be delivered. And I don't know if it's inside or outside, but God will show. Nagtuo ko nga adunay dili lang usa o duha pero pipila ka mga tao karon nga ipasig-uli sa Ginoo tagaag kaayuhan gikan sa pisikal nga sakit o sa espirituhanon nga oppression. Amen. So one last thought as we close, and we're going to have an altar call. I want to talk again about the open doors. Katapusan nga akong ibilin diha kaninyo. Because kaning mga abli nga putahan. there needs to be repentance and there needs to be faith in Christ. Kinahanglan duha ka butang, una ang pagpangayong pasaylo, ang ikaduha ang what was the second thing? Repentance and faith in the O Lord. pagtuo diha sa Dios. So when you come to this altar, you're going to come by faith that God will set you free. Muduol gani ka, duol diha sa pagtuo nga mahigawas gyud ka ana. So I believe the Lord can reveal to you, including the horror movies or anything else, that you can renounce that and repent and say, Lord, close that door. Karon nagtuo ko nga pagkaistoryaan ka sa Ginoo ug unsa ang partiha sa imong kinabuhi nga nag-abli ni anang mga puntahana. Posible na siya katong mga hadlok-hadlok nga salida. Amen. And another one is unforgiveness. Usa pod ana wa pud pagpapasaylo. If you're not willing to forgive, you have an open door to the attack of Satan. Wa pagpapasaylo na akay abli nga puntahan para sa Satanas. Jesus said, if you cannot forgive men their trespasses, your Father in heaven will not forgive you your trespasses.
kung di ka nag-ingon si Ginoong Hesus, di ka kapasaylo sa ubang tao sa ilang kasalanan, ikaw po di po ka mapasaylo. See, when you forgive someone, you're not agreeing with their sin. Kung magpasaylo gani ka sa lain tao, wa na nag-ingon nga dili na to sa laang ilang gihimo nga niuyo na pud ka atong ilang gihimo. You're not agreeing with the hurt, the abuse, or the betrayal. Wala po ka nag-uyon lang nga bisag giabusaran na ka or gipasakitan na ka or betray na ka nga sakto to wa po na nag-ingon ana. You're simply releasing it to God and laying down the burden of your heart, the hatred, the anger, and the bitterness of your heart. Ang tinuod ana imo nang gihatag sa Ginoo ang tanang kasakit nga gidala ato nga sala diha kanimo. Dili man ikay nakasala apan ang ubang tao ba nakasa diha kanimo, imo nang gibuhian ang kabug-aton atong sala gikan sa imong kasing-kasing. So when you come to this altar, I want you to open your mouth and say, Lord, I forgive them. Ari ninyo sa tubangan, inyo ablihan inyong baba gyud. Isugid gyud ninyo nga Ginoo, ako na silang gipasaylo, silang gipasaylo. Remember, Jesus said to pray for your enemies. Timan nga ningon si Ginoong Hesukristo, iampo ang imong kaaway. And Jesus loved us while we were yet sinners. Si Ginoong Hesus nagigugma nato bisan pa sa atong pagkamakasasala. That's why it's such an offense to God when we refuse to forgive. Mao na nga di gyud gusto ang Dios nga dili ta kay bawo mo pasaylo. Because God forgave us all of our sins. Tungod kay si Ginoong Hesus nagpasaylo sa tanan natong mga sala. And if God can forgive me, then I can forgive them. Kung ang Dios makapasaylo nako, makapasaylo po ko nila. And then lastly, if Pastor Rexon would like to explain the bracelet and then other things with idolatry, some of you may need to actually, or Pastor Kathy, to cut up and to lay down some things, physical objects. I'll let you explain that, and then we can move into the altar call however you feel led by the Lord, if you all want to kind of take the lead. Praise God. Praise So God. thank you for listening. She's going to explain the last thing, so praise God.